Hindi na raw ipinagamot at nawawala na ngayon ang isang lalaki may problema umuno sa pag-iisip na nabundol ng sasakyan habang tumatawid sa Anonas, Quezon City. Narito ang report ni Cesar Apolinario, exclusive. Sa CCTV ng Barangay Quirino 2A sa Quezon City, makikita ang lalaki na naghihintay makatawid sa Anonas Avenue nitong Martes ng umaga. Nang matiyak na nakahinto na ang lahat ng sasakyan ay patakbo siyang tumawid. Pero may umaarangkada palang sasakyan at nasalpok ang lalaki. Inalalayan siya ng dalawang traffic enforcer ng Quezon City hanggang maihatid sa ospital. Pero ang 22 taong gulang na biktima na ayon sa mga kaanak ay may problema sa pag-iisip, missing ngayon. Reklamo ng kaanak, bukod sa pinabayaan ng nakabangga, hindi rin daw tinupad ng dalawang traffic enforcer ang kanilang trabaho. Hindi nila kinuha yung buong detalye ng may-ari ng sasakyan, saka yung plate number. Yung pinaka-importante yung plate number. Sa investigasyon ng PNP District Traffic Enforcement Unit, nalamang hindi pala ipinagamot ang driver ang biktima. Nakumpirma ito sa CCTV footage ng ospital. Imbis na sa emergency room, ay sa kalapit na convenience store sila dumiretso. Kapansing-pansing iniinda ng biktima ang pananakit ng sugatang paa. Napansin ito ng mga gwardya ng ospital kaya sinabihan ng driver na idiretso sa ER ang biktima. Pero imbes na ipagbigay alam ito sa mga nurse, ay halos 1 minuto lang silang umupo sa ospital, saka lumabas ulit. Pasok sila, tapos mag-i-stay lang sila dito. Hindi nila kakausapin. Wala silang kakausapin ni nurse. Makikita rin ang driver na umano'y itinuturo sa biktima kung paano lumabas. Yung move ng kamay niya, ayun, umangat, di ba? Yung kaliwa, parang tinuro niya na... Palabas. Nagsampa na ng reklamo ang kaanak ng biktima sa Quezon City Traffic Sector. Inaalam na ng pulis ang pagkakakilala ng driver na nakabangga na posibleng makasuhan ng abduction at reckless imprudence resulting in physical injury. Neglect of duty naman ang pwedeng kaharapin ng dalawang traffic enforcer. Kinuna namin ang pahayagang DPOS pero wala raw pwedeng humarap sa amin. Habang ang pamilya patuloy na nag-iikot sa mga park sa Quezon City na madalas daw tambayan ng biktima. Para sa unang balita, Cesar Apolinario reporting.